Yun, shoutout sa kay Kuya Barbero TV, please support po. And also kay JC the Barber. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Siyempre, this is Kuya Barbero TV once again. So sa araw na ito guys, meron po tayong pag-uusapan patungkol po ito sa ating sinusuportahan at sa ating pinapanood. Walang iba kundi si Kalingap Mikoy. Pero bago natin simulan yung video ito, yung ating pag-uusapan patungkol po kay Kalingap Mikoy, gusto ko muna na pasalamatan lahat po ng nanonood kay Kuya Barbero TV at sa mga sumusuporta at nagtitiwala sa team ni Chris. At higit sa lahat, gusto nating pasalamatan si Kuya Val Santos Matubang, si Kalingap Rob, lahat po ng nasa team Kalingap. Suportahan po natin ang bawat charity ng Team Kalingap, lalong-lalo na yung mga nasa mga charity works na ating mga kaibigan sa loob ng Team Kalingap. Yun nga guys, merong isang komento yung ating viewers patungkol ito sa mga charity vlog ni Kalingap Mikoy. Pero bago natin basahin, bago natin i-topic yung komento ng ating viewers, gusto ko muna na pasalamatan din si Kalingap Mikoy sa kanyang all-in-one charity works, yung kanyang pagtsatsaga sa kanyang mga beneficiary, sa kanyang kabaitan, sa pagiging humbleness niya dun sa mga beneficiary niya. At hindi lang yun guys, no? Iko-congrats natin siya kasi palagi siyang nakakapasok sa mga top ng Team Kalingap na mga most view at nagkakaroon na rin siya ng pangalan sa social media, no? At yun nga guys, pag-usapan natin ito nung mga nakaraan, merong ilang mga ilan-ilan lang naman na nagsabi kay Kalingap Mikoy ng hindi maganda, na may nagsasabi na mayabang daw si Kalingap Mikoy. Pero syempre, para sa atin, malabo na mangyaring mayabang si Kalingap Mikoy kasi very humble nga siyang tao. At kapag nakikipag-usap nga si Kalingap Mikoy sa kanyang mga beneficiary, lalong-lalo sa mga tinutulungan niya, yung kanyang paraan ng pakikipag-usap ay napakalumanay at napakabait. Napansin nga natin mga guys, kapag kasi Mikoy ay nagsasalita sa harap ng kanyang mga beneficiary, especially Nanay Pausta, talagang napakagalang netong Kalingap Mikoy na ito. At hindi lang yon, kumbaga very humble sa mga taong nakakasama niya, sa mga kasama niyang mga kaibigan, kila Papa Brol Ian, at sa mga nakakasama niya sa mga charity works. Makikita naman natin yung kanyang pagiging makakapwa-tao, nandun yung pagiging appreciable sa lahat ng mga bagay na natatanggap niya. At hindi lang yun guys, yung pagiging makatao sa kanyang mga tinutulungan. Talagang hindi niya dinidisrespect. Makikita natin kapag nakikipag-usap si Kalingap Mikoy sa kanyang mga beneficiary, talagang napakagalang. At wala tayong mapapanood o mapapakinggan na talagang dinidisrespect niya yung mga kaibigan. Yung bang foul na mga joke, wala tayong maririnig na ganun kay Kalingap Mikoy. Kumbaga, yung kanyang paraan ng pagtulong is napakasimple lang, pero tagos sa puso yung paraan ng pagtulong niya. At napansin din natin yung paraan niya ay paraan din ni Daddy Frankie. May nag-comment nga sa atin, ito nga yung pag-uusapan natin, yung paraan daw ni Kalingap Mikoy na pagiging humble sa mga tinutulungan niya. Kaya nga nasabi natin, hindi talaga mayabang si Kalingap Mikoy kasi merong isang charity vlogger sa Pilipinas na kagaya din ni Kalingap Mikoy. Example, si Daddy Frankie, na malambing siyang magsalita, mabait siyang makipag-usap, hindi siya nananakit sa salita, kumbaga hindi siya na-foul sa mga salita. At napansin natin, ganun na ganun makipag-usap si Kalingap Mikoy. At napansin din ito ng viewers natin. Kaya i-share natin sa screen yung sinabi ng viewers natin. Napansin nga niya na si Kalingap Mikoy daw ay very humble na tao, at kapag napapanood niya yung mga video ni Kalingap Mikoy ay para siyang nanonood ng video ni Daddy Frankie. Totoo ba nakagaya si Mikoy ni Daddy Frankie? Ako, napansin ko, medyo similarity yung paraan niya ng pakikipag-usap sa mga beneficiary, at napakalambing niya kapag nakikipag-usap sa mga beneficiary niya. At hindi lang malambing guys, ang isa sa napansin natin kay Kalingap Mikoy, yung pagiging magalang niya sa mga mas nakatatanda sa kanya. So mapapansin natin kapag nakikipag-usap siya, napakamalumanay at ang lambing niyang makipag-usap. Kaya yung beneficiary ni Kalingap Mikoy, kapag kinakausap niya, hindi naiilang sa kanya. At wala tayong makikita na beneficiary niya na medyo parang natakot sa kanya. Yung para bang naiilang pa rin kay Kalingap Mikoy. Hindi ganun si Kalingap Mikoy. Like Nanay Pausta, tapos yung ilang mga beneficiary niya, hindi nahihiyang mag-open kay Kalingap Mikoy kasi yung boses niya talagang madaling lapitan. Si Kalingap Mikoy yung tao na napaka-friendly, napaka-talkative dun sa tao. Tapos talkative siya pero hindi siya yung nakaka-disrespect, hindi siya yung parang nakaka-offend.
yung pakikipag-usap ni Kalingap Mikoy is para bang ang sarap pakinggan, ang sarap niyang kausap kasi nga napakabait at napaka-humble na tao. Hindi siya kagaya ng ibang mga ibang tao na kapag nakikipag-usap para bang nadi-disrespect yung mga tinutulungan nila. Pero si Kalingap Mikoy hindi ganon. Isa yun sa hinahangaan natin kay Kalingap Mikoy. Kaya nga yung komento ng viewers natin, si Mikoy daw ay kagaya ni Daddy Frankie, ano? So aasahan na natin yan na mas makikilala pa itong si Kalingap Mikoy, lalo na kung yung paraan niya ng pagtulong is talagang vocal dun sa kanyang puso. At nakita naman natin yun, kapag nagsasalita siya, talagang mararamdaman natin na nasa puso talaga niya yung pagtulong. Hindi naman niya maaabot yung ganyang kalaking subscriber na halos magwa 100,000 subscriber na kaagad kung hindi vocal sa puso niya yung pagtulong. Mula sa paraan niya ng pakikipag-usap, paraan niya ng pakikipaghabulubilo sa mga tao, pagiging friendly, talkative, at yun nga, yung napansin ng mga viewers, napakagaan ng kanyang boses, napakalambing ng kanyang boses. Kumbaga, hindi ka maiilang na lapitan si Kalingap Mikoy. Kaya masasabi natin na si Kalingap Mikoy ay version ni Daddy Frankie na medyo bata-batang version. Ano? Kumbaga, darating yung time, baka mas makilala pa rin itong si Kalingap Mikoy. Baka maihanay na rin ito sa mga susunod na mga taon sa mga kilalang mga charity vlogger, at aasahan na rin natin yan. At bilang suporta guys, tutulungan natin si Kalingap Mikoy na mapanood pa ng ilang mga viewers yung kanyang mga charity vlogs. At syempre, gusto natin na i-congratulations si Kalingap Mikoy sa mga achievement nila ni Krista sa mga nangyayari sa ngayon. At syempre, happy 1-year anniversary din sa Team Mikris, no? Mga taga Team Mikris dyan, happy 1-year anniversary po sa ating lahat. Nakaabot na po ng 1 taon ang tandem ng Team Mikris, at aasahan na natin na painit pa ng painit ang mga mangyayari sa Team Mikris. At sana ang Team Mikris ay maging matibay, maging matatag, at maging reminder din po dun sa mga nambabash kila Kalingap Mikoy. So wag kayong mapanghusga, dahil kung ayaw nyong gawin sa inyo yung ginagawa ng iba, yung halimbawa ayaw nyong gawin sa inyo, wag nyong gawin sa iba, no? Maging reminder lang po na merong consequences na nakaabang palagi sa atin, sa ating mga ginagawa. Kung ang itinatanim nyo ay masama, ang aanihin nyo po ay masama. Yun po yung sabi ng Bible, ano? So yun lang, hanggang dito lang muna yung ating video. Ito yung mga napansin natin sa mga charity vlog ni Kalingap Mikoy, ganoon din po sa Team Mikris. At mag-iingat po kayo guys, lalo na yung mga viewers natin abroad na nasa Middle East. At palaging sinasabi ni Kuya Barbero TV, kung hindi pa po kayo naka-like and share o naka-subscribe sa ating YouTube channel, paki-subscribe naman po si Kuya Barbero TV. At thank you so much, at maraming salamat sa inyo, at bye-bye.